Kamusta mga kababayan sa US, Canada, Dubai, Hong Kong, Japan at saan man kayo naroon sa mundo? Lalo na sa ating mga OFW ha. Welcome sa isa na namang pasabog na episode ng ating political deep dive. Ako ang inyong host at ngayon pag-uusapan natin ang mainit na issue na bumubulabog sa Philippine politics, ang back-to-back rasbakan ni Vice President Sara Duterte at Senate President Francis Cheese Escudero laban sa HOR o House of Romualdez. Joke lang po yun. House of Representatives. Boom! No? Kung napanood ninyo ang mga balita, alam nyo na ang impeachment drama ni Vice President Sara ay parang teleserye na puno ng plot twist. Pero teka mga kaibigan, hindi ito basta chismis. This is about power, accountability, and the future of our nation. Kaya naman, sa susunod na ilang mga minuto, we are diving deep, walang paligoy-ligoy, direktahan at matapang. Sasagutin natin, bakit galit na galit ang House of Representatives? Ano ang resbakan ni Vice President Sara Duterte? At bakit nga ba sinabihan ni Scudero ang mga kongresista na hindi kami pantay-pantay dito? Ouch! So grab your coffee o kaya'y tsokolate. Kung nasa Pinas ka, hit that subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin para suportahan ang content natin na para sa inyo. Lalo na sa mga OFW natin sa Riyadh, Sydney, Toronto at Los Angeles. Let's get this party started. Mga kababayan, let's start with the star of the show. Walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Alam nyo, si Vice President Sara ay hindi basta politiko. She is a Duterte. Born and bred sa Davao, na kilala sa kanyang no-nonsense attitude. Pero ngayon, she is in the hot seat dahil sa impeachment case na inihain ng House of Representatives noong February 2025. Ano ang kasalanan niya? Sabi ng House, may misuse of public funds daw si VP Sara at plot to assassinate si Pangulong Marcos, First Lady Liza at Speaker Martin Romualdez. Grabe, no? Parang script ng action movie. Pero teka ha, let's break it down. Ang impeachment na ito para sa akin parang political vendetta na may halong teleserye drama. Bakit? Kasi ang House na dominated ng mga allies ni Marcos ay parang nagmamadali na i-sideline, no? Si VP Sara bago pa man ang 2028 elections. Obvious ba? Sabi nga ni VP Sara, this is a plan without flesh. At alam nyo ha, sa kanyang expletive-laden speech noong November 2024, sinabi niya na parang gusto niya raw magpa-bloodbath sa impeachment trial, no? Savage. Pero let's be real, hindi siya literal na nanghahatak ng baril. It's her way of saying, I'm not going down without a fight. Isipin ninyo ha mga kaibigan, no? Si VP Sara na parang isang underdog, no, sa boxing ring, lahat ng suntok galing sa house, no? Bam 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 bam. Aquino, yeah, joke lang. Pero si VP Sara, kahit na down, tumatayo ulit at may resbakan, no? Ganyan ang dugong Duterte, hindi natitinag kahit ang daming kalaban. Pero let's be fair, ang house ay may punto rin, ha? Sabi nila, may ebidensya daw sila na 612.5 million pesos ng public funds ang hindi maayos na ginamit ng Office of the Vice President. At yung sinasabi, sinasabing assassination plot, grabe, ang bigat ng paratang na yan. Kung totoo, that's a serious crime. Pero sa kabilang banda, wala pang konkreto at pampublikong ebidensya na inilabas ang House, no? So paano natin malalaman kung totoo o gawa-gawa lang ito? Sus, parang chismis sa barangay. Para sa ating mga OFW sa Dubai, Qatar at Singapore,
Importante ito dahil ang labanang ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara, it's about the kind of leadership we want in 2028. Kaya i-comment nyo yan sa baba. Team Sara ka ba o Team House? At huwag kalimutang i-share sa mga kababayan natin dyan sa Australia, Canada at UK. Okay, no? Now let's move to the Senate President, no? Francis Chis Escudero. Ang cool na cool pero matalim na senador na nagbigay ng slap sa House of Representatives noong June 10, 2025. Ang Senate na acting as an impeachment court ay nagdesisyon na ibalik ang articles of impeachment kay VP Sara pabalik sa House. Boom, no? Sabi ni Escudero, hindi kami magkapantay dito. Ang Senado ang korte, ang House ang prosecutor. Bakit nga ba ibinalik ng Senate ang kaso? Sabi ni Escudero, kailangan daw ng House na i-certify na hindi nila nilabag ang konstitusyon. Partikular na ang rule na hindi pwedeng mag-file ng impeachment laban sa parehong opisyal ng higit sa isang beses sa loob ng isang taon. At isa pa, gusto ng Senate na siguraduhin handa ang susunod na 20th Congress na ituloy ang kaso. Parang sinabi ni Escudero, ayusin nyo muna yan, mga kapatid. Pero teka, let's call a spade a spade. Ang move na ito ni Escudero ay genius dahil ito ay parang sinabi niya sa House, kung gusto nyong magmalaki, magdala kayo ng solid evidence. Ang House kasi parang nagmamadali, parang may deadline sa Netflix. Pero ang Senate, under Escudero, ay kalmado pero matatag. Sabi nga ng mga legal experts, unconstitutional daw ang pag-remand ng kaso pabalik sa House dahil ang Senate ang dapat na mag-trial, hindi magmalaki. Tama ba, mga kababayan? Isipin nyo ang House ay parang estudyanteng nag-submit ng homework pero puro typo at kulang sa research. Si Escudero naman ang guro na nagsabi, i-revise mo ito, hindi pa pwede i-pass. Pero seryoso ang move na ito ay nagpapakita na ang Senate sa pamumuno ni Escudero ay hindi basta-basta nagpapadala sa pressure ng House. Para sa ating mga kababayan sa Japan, Saudi Arabia at Italy, this is a reminder na ang Senado ang may final say sa impeachment. Kaya naman, suportahan natin ang proseso. I-like, i-share at mag-super thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Ngayon pag-usapan natin ang House of Representatives na parang kontrabida sa ating teleserye. Ang House na pinamumunuan ni Speaker Martin Romualdez ay naggalit na galit sa desisyon ng Senate na ibalik ang impeachment case. Sabi ni Romualdez, deeply concerning daw ang move ng Senate. Ay parang na-offend. Pero teka, bakit nga ba sila nagmamadali na i-impeach si VP Sara? Ang sagot, politics mga kaibigan. Ang House ay puno ng mga allies ni Pangulong Bongbong Marcos at si Romualdez mismo ay pinsan ni Marcos. Coincidence? I think not. Ang impeachment na ito ay parang strategic move para i-sideline si VP Sara na itinuturing na malakas na kalaban sa 2028 presidential race. Pero ang problema, ang House ay parang naglalaro ng checkers habang ang Senate ay naglalaro ng chess. Ang mga paratang nila kay VP Sara, misuse of funds, assassination plot, ay bigat pero kulang sa konkretong ebidensya. Parang sinasabi, trust me bro. Isipin nyo mga kababayan ang House ay parang grupo ng mga chismoso sa kanto, na nagkukwento ng malalaking chismis pero pag tinanong mo ng pruweba, biglang tahimik. Si VP Sara naman kahit nasa gitna ng bagyo ay nakatayo pa rin. Talagang fearless ang ating Vice President. Pero let's give credit where it is due. Ang House ay may punto rin. Kung totoo ang mga paratang, kailangan talagang managot si VP Sara. Pero ang tanong, bakit parang ang bilis-bilis ng proseso? Sabi ng mga critics, parang may hidden agenda ang House. At yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng ICC, grabe, parang double whammy sa Duterte family. Para sa ating mga OFW sa London, Sydney at Doha,
Importante itong panoorin dahil ang labanang ito ay magdidesisyon kung sino magiging leader natin sa hinaharap. Kaya naman, i-comment nyo ha, ano ang tingin nyo sa House? Legit ba ang mga paratang nila? At huwag kalimutang i-share sa mga kababayan natin sa Cebu, Davao at Quezon City. So mga kababayan, let's zoom out. Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa Pilipinas, no? It's a global spectacle. Sa US, Canada at UK, ang mga OFW natin ay nakamasid. Ha? Dahil ang resulta ng impeachment na ito ay magkakaroon ng epekto sa ating ekonomiya, foreign policy at maging sa ating mga OFW rights. Si VP Sara bilang anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay may malakas na suporta sa Mindanao at sa mga OFW communities. Kung siya ay ma-impeach or ma-convict, no, sa impeachment na ito, it could shift the power dynamics sa 2028 elections. At speaking of global context, let's talk about the South China Sea issue, no? Si VP Sara ay kilala sa kanyang silence sa isyung ito na krinitik ng mga allies ni Marcos. Pero si Pangulong Marcos naman ay aggressive sa kanyang anti-China stance. So ano ang mas tama? Ang katahimikan ni VP Sara o ang tough guy approach ni Marcos? This is where the House's impeachment move becomes tricky. Parang ginagamit ang isyung ito para i-paint si VP Sara bilang weak sa foreign policy. Isipin nyo, ang House ay parang mga keyboard warriors na nagpo-post ng traitor kay VP Sara sa social media, pero pag tinanong mo kung bakit, wala silang solid na sagot. Ha ha ha! Pero seryoso ha, ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol kay VP Sara. Ito ay tungkol sa kung paano natin hinaharap ang mga hamon ng bansa, from corruption to foreign relations. Okay, para sa ating mga kababayan, no, sa Hong Kong, Japan at Saudi Arabia, let's stay informed. This is our country, our future. Kaya naman, i-hit ang super thanks please button para may pagpatuloy natin ang ganitong content at i-share sa mga kaibigan nyo sa Davao, Manila at Toronto. Mga kababayan, what a ride! Sa loob ng ilang mga minuto, na pag-usapan natin ang pasabog ni VP Sara, ang buwelta ni Escudero at ang drama ng House of Representatives led by Speaker Martin Romualdez. Ang impeachment na ito ay hindi lang tungkol sa politika. It's about power, accountability, and the future of our nation. Si VP Sara kahit nasa gitna ng bagyo ay nananatiling matatag. No? Si Escudero naman kalmado pero matalim, ha? At nagpapakita na ang Senate ay may upper hand, no, versus sa House of Representatives. At ang House, well, parang kailangan pa nilang mag-aral ng chess para makipagsabayan. Sino ang panalo sa labanang ito? Yan ang tanong talaga. Ikaw, ano ang tingin mo? I-comment mo yan sa baba. Team Sara ka ba o Team House? At para sa ating mga OFW sa Dubai, Sydney, Toronto at saan man sa mundo, let's keep the conversation going. I-like, i-share at i-subscribe at mag-super thanks na rin ha para suportahan ang content na ito. Sa mga kababayan natin sa Quezon City, Davao, Cebu at sa mga nasa abroad, Riyadh, Abu Dhabi, London, let's show the world na ang mga Pinoy ay informed at involved. Subscribe now, no? Hit the bell icon at i-share sa mga kaibigan nyo sa San Francisco, Singapore at Sydney. Okay, salamat mga kababayan at hanggang sa susunod na resbakan, mabuhay ang Pilipinas!